Hello guys, so ngayon brown out sa amin at merong naglalaba. So hindi magamit yung washing. Titesting namin to, yung inverter na to kung kaya yung washing. Itong inverter na to is Pito brand, tapos 1000 watts at 500 watts yung continuous output niya ito. And 500 watts continuous output power. So iti-testing namin sa washing. Yung washing na yun is hindi ko alam yung capacity niya. Medyo luma na kasi, kaya testing namin kung kaya para ma-continue lang yung paglalaba kasi brown out ngayon at hindi mai-washing, hindi maikabit sa grid yung washing dahil walang power. So tatry namin na ikabit to sa solar na yung Pito o yung inverter is Pito brand at 1000 watts lang yung capacity at 500 watts yung continuous output. So iti-testing namin guys, ito na yung extension na kinabit dun sa washing machine. So additional information guys, yung battery na ginagamit ko ngayon is Life PO4 12 volts, 120 amperes. So, yung maximum discharge is 100 watts. 100 amperes. So, ibig sabihin is mga nasa 1,300 yung kaya niyang i-load. So, hindi to question kung kaya ng battery. Kasi obviously kaya naman ng battery yung washing. Yung question dito is kung kaya ba ng inverter. Kasi yung inverter, although 1000 watts yung naka-specify, pero yung continuous output niya is 500 watts. So, ito yung dapat question niya natin, kung kaya ba ng inverter napanda rin yung washing machine. Sa charger naman is hindi rin to question kung kaya niya yung washing. Kasi yung purpose nito is mag-charge lang. So, hindi naman siya yung magsusupply sa load. And then, itong charger is yung nagcha-charge dito ay 200 watts na solar panel. Hindi ko na i-akatin doon kasi maulan ngayon eh. So 200 watts lang yung solar panel. So yung pinaka-purpose ng video na to is kaya ba ng inverter panda rin yung washing. Sabihin ko ulit, yung washing namin is hindi ko alam yung capacity niya. Burado na yung label at sobrang luma na. So yun guys, proceed tayo sa washing. So ito na guys, pinakyat ko na lang yung solar panel. 200 watts lang to. So sa ngayon umuulan, kaya pa naman, hindi naman ganun kalakas siguro, kaya pa ng cellphone. So yun, tingnan natin yung panahon yun. Sobrang dilim, walang araw-araw, puro ulap. Kaya halos ilang araw na ganito yung panahon. Uminit ng konti, tapos uulan ng malakas. So ito na guys, i-on ko na yung inverter. So una is i-on muna natin yung switch dito sa likod ng inverter. Tapos i-on ko yung breaker. So sa ngayon is 2 watts, 0 watts. Ewan ko bakit may 2 watts. Siguro dahil dito sa ATS tsaka LBD at yung relay. Kaya siguro nagkukonsumo siya ng 2 watts. Pero overall, walang may nakasaksak nito except lang mamaya sa washing machine na i-on namin. So ito guys, yung extension. Medyo mahaba na siya at nakasaksak na. May another extension pa dahil hindi abot. At ito yun. Ito yung plug ng washing machine na ililipat dito na nakakonect sa solar power natin. At ito yung lalaban. So yun, ang gagawin is naka-on na doon. Since naka-on na, isaksak na namin to. And then sisigaw lang ako na i-on na. Pupunta ako doon muna sa inverter at sisigaw na i-on na kung kaya ng inverter. Punta tayo doon. Sige na, i-on na. On na?
Oh. Ayos, kaya guys. So, gumagana na ngayon ng washing machine at sa ngayon, yung maximum power consumption niya is nasa 200, sabihin na natin 250 watts. Siyempre, ano yan on-off yung motor ng inverter, ng washing machine. Kaya, pag nag-off, 2 watts lang. Tapos pag nag-on naman, mga nasa 250 yung consumption niya. So, tingnan natin yung LVD pag nag-on. So, from 13.1 volts, ito yun from 13.1 volts, nagiging 13 volts. So, 0.1 lang yung voltage drop. Tingnan natin kung anong pinakamababang voltage drop niya. 12.8. From 13.1 at pag nag-start siya, nagiging 12.8. So, kaya guys. So, hindi lang ako sure kung tatagal to pag continuous na gagamitin yung solar ng washing machine. So, yun. Sa ngayon, makulimlim. Mahina yung charging natin. Is 2.8 amperes lang, which is around sabihin natin 13 watts per 1 ampere. So around siguro mga 35 watts lang yung charge ngayon. So yun guys, ito yung setup ko. I-summarize ko yung inverter natin na Pito 12 volts, 1000 watts, at yung continuous output is 500 watts. Kaya patakbuhin yung washing machine. Kaso hindi ko nga lang alam yung capacity ng washing machine. Nabura na kasi yung label niya at luma na yun. So, I think yun, pag may ganito kayong setup, pwede nyo itong isaksak sa washing machine. I-try nyo kung gagana. Pero check nyo muna yung capacity ng washing machine. Yung baka sobrang taas din. So, ito guys, yung washing. Solar yung ginagamit. Buti nag-brown out at na-testing namin na isaksak to sa solar panel o sa solar power. Kaya yun, may advantage dun nag-brown out. So yun lang guys, thank you sa pagpanood ng video ko ngayon para sa pag-testing kung kaya yung washing machine. And kita-kita tayo ulit sa next na video. And see you next time guys. Bye bye.